Paano nangyayari ang pagkatuto? Ang pagkatuto ay hindi lang tungkol sa paggawa ng gawain. Ito ay tungkol sa pag-iisip. Kapag mahusay na natututo ang mga estudyante, aktibo ang kanilang isip, nagtatanong sila, sinisikap nilang unawain ang mga ideya, hinahangad nilang umintindi, hindi lang matapos ang gawain. Minsan, tahimik ang itsura ng pagkatuto. Minsan naman mukhang abala. Pero ang pagiging abala ay hindi palaging nangangahulugan ng pagkatuto. Narito ang isang halimbawa. Isang estudyante ang mabilis na nagsusulat ng mga salita mula sa pisara. Mukhang puno ang kanyang papel. Mukha siyang abala. Ngunit kapag tinanong mo kung ano ang ibig sabihin ng mga salita, maaring hindi niya alam. May isa pang estudyante na tahimik na nakaupo. Mabagal siyang nagbabasa. Humihinto siya at nag-iisip. Bumabalik siya sa binabasa. Ang estudyanteng ito ay maaaring mukhang hindi gaanong abala, pero siya ay nag-iisip. Ito ang pagkatuto. Ang pagkatuto ay tungkol sa nangyayari sa loob ng isip, hindi lang sa nakikita natin. Ang pagkatuto ay hindi tungkol sa pagmamadali. Hindi ito tungkol sa takot. Hindi ito tungkol sa sinisigawan. Kapag ang mga estudyante ay na-stress o natatakot, lumiit ang kanilang pag-iisip. Tumitigil silang magtanong. Tumitigil silang sumubok. Iniiwasan nilang magkamali. Sa ganitong kalagayan, napakahirap ang tunay na pagkatuto. Kaya madalas na pinipili ng mga guro ang kalmadong kilos. Maaring magsalita sila ng mahina sa halip na malakas. Maaring maglakad sila ng dahan-dahan sa halip na nagmamadali. Maaring huminto muna sila sa halip na agad mag-react. Hindi nila binabalewala ang ugali. Lumilikha sila ng tamang kondisyon para sa pag-iisip. Ang iyong mga kilos ay tumutulong sa paglikha ng mga kondisyong ito. Kapag kalmado ang mga pasilyo, dumarating ang mga estudyante sa klase na handang mag-isip. Kapag magalang magsalita ang mga matatanda, nakakaramdam ng ligtas ang mga estudyante. Kapag tahimik na inaayos ang mga problema, nanatiling nakatuon ang mga estudyante. Kahit maliliit na kilos ay mahalaga, isang kalmadong boses, isang matiising paghihintay, isang magalang na paalala. Lahat ng ito ay tumutulong sa mga estudyante na mag-isip ng mas malinaw. Narito ang isa pang halimbawa. Sa isang maingay na pasilyo, sumisigaw, tumatakbo at nagbabanggaan ang mga estudyante. Pagdating nila sa silid-aralan, magulo at hindi pa kalmado ang kanilang isip. Ngayon isipin ang isang tahimik na pasilyo. May mga matatandang naroon. Mahina ang mga boses. Maayos ang galaw. Pumapasok ang mga estudyante sa silid-aralan na kalmado ang pakiramdam. Handa ang kanilang isip. Mas maagang nagsisimula ang pagkatuto. At mas malalim ito. Kapag tinutulungan mong panatilihing kalmado at ligtas ang paaralan, tinutulungan mong mangyari ang pagkatuto. Maaring hindi ikaw ang nagtuturo ng aralin. Ngunit sinusuportahan mo ang pag-iisip. At kapag malinaw ang pag-iisip ng mga estudyante, mas mahusay silang natututo. Ginagawa mong posible ito araw-araw.